Ngayong araw neto, nagulantang tayo dahil lumabas ang hindi natin inaasahan ng mag-asawang um, Diskaya ay binanggit na sa kanilang mga kontrata, 25% ang binabayad nila kay House Speaker Martin Romualdez at Kizaldico. At pinalanganan din nila ang 18 mga congressman na tumatanggap ng suhol o bribe sa kanila para sa mga proyekto na infrastruktura. Well, hindi po natin inaasahan na ngayong kaaga ay magsisiwalat ng ganitong impormasyon ang mga Diskaya dahil ang ating obserbasyon nga para bagang pinalalabas nila na ang korupsyon sa flood control at iba pang infrastruktura ay narariyan lamang dahil sa gawain ng mga district engineers, regional engineers at mga tauhan ng DPWH kasama ng mga pribadong kontraktor. Ang sinasabi natin, ang pinakamalaking kubra sa mga ganyang korupsyon sa mga infrastrukturang proyekto ay dahil sa mga mambabatas. At ngayon po, pinanindigan matapos sumpaan na magsasabi lamang ng pawang katotohanan ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kanilang testimonya at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay na 25% ng halaga ng mga proyektong nakalap nila, nakuha nila sa gobyerno, ay napupunta bilang suhol kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So malinaw na po ngayon sa sikat pa ng araw na talagang patungo po tayo sa mga malalaking isda pagdating sa korupsyon sa infrastruktura na sabi nga ni Benji Magalong, Mayor Benji Magalong, hanggang 60% ay napupunta na sa bulsa ng mga kurakot. At sang-ayon din sa sinabi ni Mayor Benji Magalong, talaga naman pong 25% ang napupunta sa Speaker at saka kay Zaldico. Pero ang hindi natin inaasahan, itong testimonyang pala ito ay dahil sa hapon, sa kaparehong hapon ng araw na ginawa ng revelasyon ito ng mga Diskaya, magbabago ang liderato ng Senado. At ngayon nga po, nahalal bilang Senate President itong si Tito Soto at bilang Senate President pro tempore itong si Ping Lacson. Bakit po sa tingin ko na konektado ang mga pangyayari? Well, wag po natin kalimutan no, na talagang alam naman natin ang voting records ni Tito Sen at saka ni Ping Lacson. Noon pong sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ang Tito Sen ay nagsabi na hindi dapat i-dismiss ang kaso ng impeachment labang kay Inday Sara Duterte dahil meron pang nakabinbin na motion for reconsideration sa Korte Suprema. At ito namang si Ping Lacson, bagamat hindi bumoto ng negative doon sa motion para i-archive ang impeachment ni Inday Sara Duterte, siya ay nag-abstain. At ang sinasabi nga niya, bagamat inclined siya dati na sumuporta na i-archive, nababahala siya dahil nga meron pang motion for reconsideration. Ang ibig sabihin, ang dalawang pinakamataas ngayon na leader ng Senado ay nagpahiwatig na nais nilang maituloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte at least hanggang hindi pa nare-resolba with finality ang issue sa Korte Suprema. Na pagdating naman po dito sa investigasyon ng flood control at yung naisiwalat ni Diskaya, ang tanong ng lahat, ano nang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Marcoleta? Ang inaasahan po ng marami dahil si Senator Marcoleta ay nahalal bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa liderato ni Senator Chis Escudero, malamang mapapalitan po si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At tingin ko po, yan naman po ay sigurado. Dahil ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po talaga isa sa pinaka-importanting komite dyan sa Senado. Hindi pa po inaanunsyo kung sinong magpapalit kay Senator Marcoleta, pero ang nangyari ay ilinabas na ni Senator Marcoleta ang smoking gun
na nagdadawit nga dito kay Speaker Romualdez at kay Zaldico bilang nasa likod ng lagayan sa mga maanumalyang infrastrukturang mga proyekto bago pa magkaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado. Ibig sabihin, para bagang alam na nila ang mangyayari at linabas na nila ang smoking gun. Sa ganon, hindi na masusupil ang katotohanan. Ibig sabihin, maski mapalitan pa si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nasiwalat na at lumabas na ang katotohanan na talagang ang pasimuno sa korupsyon sa infrastrukturang mga proyekto ay ang House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. So, bagamat inaasahan nga natin na magkakaroon ng bagong chairman ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po ay a matter of public record na hindi na mabubura. So ang tanong ng maraming ngayong mga mamamayan dahil dito sa mga pangyayari sa Senado, ano na kaya ang mangyayari sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Well, ang status po niyan ay na-archive. Ibig sabihin, yan ay hindi natatalakayin muna ng Senado, bagamat kapag nagkaroon ng desisyon na bumaliktad ang Korte Suprema, mabubuksan muli. No? Ang problema po dyan kasi, may issue pa na tama ba na magpatuloy nga ang impeachment na nagsimula sa 19th Congress hanggang 20th Congress. Pero kung pagbabasihan nga sa voting record nitong si Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa kanilang paningin, kinakailangan magpatuloy yan dahil ang impeachment ay naka-archive lamang. Buhay pa. Ibig sabihin, kung mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin na kinakailangan matuloy ang pagdinig ng impeachment case ni Inday Sara Duterte, bubuhayin nila muli yan at lilitisin si Inday Sara Duterte. Yan po talaga ibig sabihin ng archive. At dahil nga po itong si Senate President Tito Soto ay isa dun sa 4 lamang na nagsabi na hindi dapat ma-archive itong impeachment ni Inday Sara Duterte, inaasahan natin na bilang leader ng Senado, pag nabagong desisyon ng Korte Suprema, talaga naman pong mabubuhay muli ang patay na ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Pagdating naman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nailabas na po ang smoking gun. Pero narariyan naman ang pagkakataon na pasinungalingan ang naging testimonya ng mga diskaya sa kaparehong Senate Blue Ribbon Committee. At dyan po papasok ang importansya na kung sino ang papalit kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil bilang chairman ng komite, po pwede niyang matulungan o di naman kaya palabnawin ang magiging depensa ni House Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. For instance, pwedeng patayin ang issue. Paano? By citing yung tinatawag na interchamber courtesy. Na ibig sabihin, hindi dapat imbestigahan ng Senado ang kanilang mga kapwa mambabata sa mababang kapulungan. Kapag in-apply po yung interchamber courtesy na yan, parliamentary courtesy na yan, patay na pong investigasyon pagdating sa maanumalyang mga infrastrukturang proyekto, at least insofar as si House Speaker Martin Romualdez at si Zaldico are concerned. So ganyan pong kaimportante ang nangyari ngayon sa Senado. At naintindihan ko na kung bakit pinaspasan ng liderato ni Senator Escudero at saka ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagpapalabas ng smoking gun na nagtuturo bilang mastermind sa kakurakutan sa infrastrukturang mga proyekto ang House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Well, hindi pa mo natin alam kung sino ang magiging susunod na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Well, pwede naman pong hindi nila tanggalin si Senator Marcoleta dahil alam naman natin lahat na kasapi ng maimpluwensyang Iglesia ni Cristo si Marcoleta.
Pero ang tingin ko po, dahil wala naman pong eleksyon na mangyayari sa lalo mabilis na panahon, hindi masyado bibigyan ng halaga ng mayorya ngayon sa Senado ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo dahil kaka-eleksyon lamang. So chances are 60% matatanggal si Senator Marcoleta. Now, ang inaasahan kong papalit dyan ay si Senator Ping Lacson. Pero dahil siya ay nahalal na bilang isang Senator pro tempore ng Senado, mukhang hindi siya ang uupo. Sino kaya ang uupo dyan? Well, titingnan po natin, no? Dahil isa pang pwede sanang umupo dyan ay yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano. Pero kanina nagpahiwatig na si Senator Alan Cayetano na siya ay magiging miyembro ng minorya kasama ni Senator Villanueva. No? At siyempre, ang kanilang ihahalal na minority floor leader siguro ay si dating Senate President Chis Escudero. So, mukhang hindi si Pia Cayetano ang uupo. Ang mga posible rin dyan dahil ang mga major supporters ni Tito Sen ay si Senator Loren Legarda. Pero si Senator Loren Legarda naman dati nang namuno ng Finance Committee, nakatumbas ng Senate Committee on Appropriations ng Kamara. So posible na ang susunod na pinaka-importanteng komite matapos ang posisyon ng mayorya ng majority floor leader na si Senator Mig Zubiri ay ibigay dun sa pang-apat na miyembro ng minorya na si Senator Legarda. At ang aking paboritong Ontiveros, dahil siya ay nasa kampo rin ni Tito Sen, asahan natin na mabibigyan yan ng napaka-importanting posisyon din. In fact, ang kutob ko, baka ibigay nila kay Risa Ontiveros itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang mangyayari po dyan, dahil alam naman natin na magkakampi ngayon ng kaliwa, ang Bangag, ang CPP-NPA, at ang mga loyalista, yan po ay katapusan na ng investigasyon dito sa maanumalyang mga flood control projects at iba't iba pang mga infrastrukturang proyekto. Bakit? Hindi nyo ba napapansin na napakatahimik nitong si Ontiveros pagdating sa ganitong issue? Tahimik! Kasi alam ko, marami rin siyang mga insertions na yung mga insertions na yan pinanggagalingan para sa suporta niya sa kanyang mga kakampi dyan sa kanyang party list group. So, yan po ang mga pangyayari. Nakakagalit dahil narinig natin ang testimonya ni Diskaya ng pinakamataas, ang pangatlong pinakamataas na opisyalis ng Republika ng Pilipinas, ang House Speaker, ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control at infrastructure project sa DPWH at nakakahelo dahil matapos yung ganyang investigasyon, matapos yung ganyang revelasyon, hindi tayo nakakasigurado na magpapatuloy ang paghahanap ng katotohanan sa Senado dahil nga dito sa pagpalit ng liderato sa Senado. At doon sa mga naniniwala na kinakailangan protektahan ang VP Sara bilang susunod na mamumuno ng bayan, well, meron na naman po tayong sleepless nights. Dahil under Tito Soto, hindi po tayo nakakasiguro na patay na ang impeachment until February of 2026. Dahil sa kanyang voting record, naniniwala siya na hindi dapat ma-archive o patulugin ang kaso ng impeachment ni Inday Sara Duterte. So bagamat ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbigay na 1 taong impeachment free kay Inday Sara Duterte, ay nako, hindi na po tayo nakakasiguro na mayroon tayong 1-year impeachment free kay Inday Sara Duterte dahil napaka-tinde ng paninindigan ni Tito Sen na hindi pa dapat patulugin ang impeachment Inday Sara Duterte, maski ito pa ay nasimula na ng 19th Congress at ngayon ay 20th Congress na.
Pero, Harry Roque, ikaw nagsabi, ang mapapalitan si Speaker at ngayon ang napalitan si Senate President. Well, alam nyo kasi, wala naman kasi akong kakilala na naging kaklase sa Senado. Of course, halos lahat yung mga senador kakilala natin. Kasama natin tumakbo bilang senador sa unit team. Ang karamihan dyan. At dati pang kakilala, gaya ni Senate President Chis Escudero, high school pa lang, kakilala ko na yan. Pero wala naman sa akin kasi nagbalita na magkakaroon ng ganitong coup. Ang aking pagkakaintindi, nagkaroon ng ganitong coup dahil di umano doon sa testimonya ng isang kontraktor na siya ay nagbigay ng 30 million na pangampanya kay Chis Escudero na sa tingin ko nga ay isang conflict of interest. At pangalawa, yung dami ng mga insertions di umano na ginawa ni Senate President, dating Senate President Chis Escudero. Hindi ko po alam kung totoo yung mga paratang pagdating sa mga insertions, pero ang katunayan ay yan ang lumalabas ng mga balita na ginamit yan ng bagong liderato ng Senado para maagaw nga ang liderato muli ng Senate President kay Chis Escudero. Pero ang malinaw dito, kung natanggal ang Senate President dahil yung testimonya na tumanggap siya ng pangampanya galing sa contractor sa kanyang probinsya at dahil sa mga insertions, bakit naman hindi matatanggal ang House Speaker na kinilala ngayon at tinuro ng mga diskaya bilang tumanggap ng suhol? Bakit ang Senate President na na binigyan ng campaign contribution ng isang contractor natanggal sa posisyon dahil sa lack of trust and confidence sa kanyang mga kasama sa Senado, at ang House Speaker na sinabing siyang tumatanggap ng suhol ay hindi matatanggal? So I stand by what I reported to you yesterday. Dahil yan naman po ay sinabi sa akin ng aking mga dating kaklase sa 70th Congress. At pangalawa, it does not make sense na kung matatanggal ang isang Senate President dahil lamang di umano sa mga insertions na ginawa niya nung nakalipas na taon na budget, bakit mananatili sa posisyon ng isang House Speaker na positively identified by a contractor, sila mismo ang nagbigay as having received 25% of the project cost nitong mga maanumalyang infrastructure projects na ito. So sa akin, kapag hindi natanggal ang Martin Romualdez bilang House Speaker, hindi po huhupa ang galit ng taong bayan. Dahil kung mga senador tinanggal ang Senate President dahil lamang doon sa paratang na siya'y nag-insert, dapat mas lalong magalit ang mga mababata sa lower house doon sa testimonya under oath na tumanggap ng suhol ang Senate, ang kanilang House Speaker galing sa isang kontratista para nga sa mga manaumalyang proyektong ito. So ibig sabihin, hindi pa po tapos ang pagpapalit ng liderato dyan sa Kongreso dahil ako naniniwala hindi na po makakatakas sa responsibilidad itong si Tambaluslos dahil napakahirap pong itanggi ang testimonya under oath sa Senado na siya ay tumanggap ng 25% suhol. In any case, hindi naman po itong unang-unang pagkataon na nadawit ang inyong House Speaker sa lagayan. Sa Amerika po, sa Delaware, mayroon na pong desisyon ang isang hukuman doon na tumanggap din ng suhol ang House Speaker doon nga po sa usapin ng isang casino. Nasa desisyon po yan ng Delaware Court sa Estados Unidos. Anyway, hindi pa po tapos ang mga pangyayari. Nakatanggap na po ako ng text galing sa isang aking kaibigan na talaga namang dilawan, nananawagan ng people power. At ako naman po, hindi ako nagkukulang na ang Pilipinas, panahon ng dapat magalit. No? At ramdam na natin ang galit ng taong bayan, except that doon lang po sila linalabas ang galit sa internet. At kapag ikaw naman ay nilabas mong galit sa internet,
wala namang pakialam ang mga makakapal na mukha ng mga tao sa gobyerno. Ang importante talaga, lumabas sa lansangan dahil pag lumabas sa lansangan, hindi lang nagkakaroon ng physical form yung galit ng taong bayan, hindi lang yan nababasa, nakikita na sa presensya ng taong bayan na lumabas na sa lansangan at siyempre ang mensahe ay tama na, sobra na. Kaya nga itong mga pangyayaring ito, dapat lamang siguro mangyari na ang mga mambabatas na mayroong pananagutan, alisin sa pwesto, pero gaya ng aking sinasabi, the buck stops with the president. Dahil tignan nyo ang ginawa ni dating Presidente Duterte noong 2019 budget kung saan nag-insert ang mga mambabatas ng kung ano-ano. Lahat po yan binito ni dating Presidente Duterte. At dahil ito namang Marcos Jr. ay hindi nagbito ng mga ganyang insertions na naging na nagsimula nitong korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, the buck stops with the president. At huwag natin kalimutan na kaya naman po nagbigay ng ganyang mga proyekto kung saan sandamukal na korupsyon ang nangyari sa hanay ng mga mambabatas. Yan po ay pambili ng lagda para tanggalin ang Vice President Inday Sara Duterte, dahil pag natanggal ang Vice President Duterte, mawawala ang pinakamalakas nilang katunggali na lalaban sa kagustuhan nila ng Marcos forever. Kaya mga kaibigan, magalit tayo, mahelo tayo sa mga pangyayari sa Senado, pero in the end, tayo na pong maghusga. Ang husga, tanggalin na si Marcos, labas na sa lansangan, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan, ibalik ang kalinisan sa ating pamumuno, tama na, sobra na. Alam ko po medyo maaga tayo, pero alam nyo naman po, no? Ay medyo napuyat din tayo sa kakapanood dito dahil meron po tayong 6 hours time difference at gumising tayo na maaga para mapanood nga itong pagdinig ng Senado, no, from the very beginning. At ngayong nadinig nga po natin, alam ko po, mas galit na kayo. Well, damdamin nyo po yung galit na yan. Ilabas nyo sa kalye, isigaw, Marcos resign. Dahil kung hindi mo naman ginamit ang pondo ng bayan, pambili ng boto para ma-impeach Inday Sara Duterte, hindi mangyayari ito. At huwag niyong kakalimutan, ha? Si Tambaluslos na sabi ni Diskaya na tumatanggap ng 25% na kickback sa mga proyektong infrastruktura, yan po ang piniling House Speaker ni Marcos Jr., kanyang pinsang buo, at siyempre pinili yan para protektahan ang administrasyon ng Marcos Jr. Tama na, sobra na. Pilipinas, magalit na tayo. Sisantihin na naman natin ang presidenteng ito. Live from The Hague, ito po inyong spokes ng bayan, nagsasabi, magalit na tayo, pero mahal kong Pilipinas dahil wala na akong iba pang lupang sinilangan. God bless the Philippines.